Hey there mga may loves Aquarius! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So before we start your November 2024 reading, my loves, no, let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome, welcome! At sa mga returning viewers, thank you sa inyong walang sawang pagtambay, well appreciated mga babes. No? At kung hindi nyo pa knows, meron pa po tayong other channel. No? Ang link itinalagay ko sa ating description box. Kaya naman, kung interesado pa rin kayo no, na tumambay din dyan, then you can stay, make tambay here, there, everywhere, no, kahit sa ang channel ko, welcome kayo. Basta tandaan ninyo, no, na take only what resonates, no, at syempre, if you feel drawn and feel so connected with the messages, then you can claim it. But if not, just leave the rest behind kasi baka yung ibang mensahe ay para naman sa other viewers. So, yun nga mga babes na wala tayong gender here, babae, lalaki, LGBT, everybody is welcome. Yan, no? And syempre, kung may cross-watchers, si Aquarius, welcome din. May Aquarius placement sa kanilang birth or natal chart, welcome din. So, yeah, let us see. Ano ba yung in store para sa inyong November 2024? Ayan, no? Taray magka-rhyme. In store 2024. Bongga. So let us see. Archangel Michael, thank you so much together with the angels and spirit guides and ancestors of Aquarius. Can we get messages for Aquarius, please? I love the fact that marami-rami sa inyo ang nagmamature na. Yan mga babes, no? Alam niyo kasi yung maturity, wala naman sa edad yan. Meron nga mga matatanda, immature eh. Diba? Meron na rin namang mga bata, mature naman mag-isip, no? Pero kasi when we say mature, no? Yun yung energy na parang you're not playing anymore, you're being serious right here sa mga decisions na ginagawa mo, you're making right decisions. Yan, no? So, may mga ganong energy. So, very good kasi makakatulong talaga yan sa inyong life's journey. Lalo na, nakikita ko rito na may mga pagbabagong paparating sa inyong life. So, let us see. Saji. Yun, nadali natin, no? So, let us see messages for Aquarius. So guys, you have here, see, changes, no? Kakasabi lang, Wheel of Fortune. Present din, Queen of Cups. King of Swords right here. That energy. Three of Swords. King of Cups. Seven of Cups. Nine of Coins. Bottom of the deck, Ace of Wands. Wow, ganda. Ganda ng bottom of the deck nyo, guys. Magician together with the Six of Wands to the Ace of Wands energy. Let's begin talking about these changes right here. Okay? Kung papansin mo sa lahat ng mga Three of Swords sa mga iba't ibang tarot deck, no, dito may bandage, no? May benda, ibig sabihin, no, pagaling na kayo, pahilom na kayo rito, no? Hindi lang naman ito tungkol sa third party kung in-involvement kayo ng inyong past lover sa isang third party na someone else, no? Hindi lang ito tungkol doon. Tungkol ito sa mga major heartbreak na pinagdaanan ninyo, sa mga mahihirap na mga pagsubok, sa lahat ng mga pinagdaanan ninyo, mga traumatic experiences ng nakaraan. So, naghihilom na kayo doon, no? At kung papansin ninyo, no, wala na yung mga, mga blood stains doon sa mismong blades ng mga swords. So, you're fully healed right now, no? And, yan, no? Okay? Nakita ko rito na parang konting-konti na lang, pwede mo nang tanggalin yung benda ng heart mo rito. So, nakita ko rito na mas matibay ka na, mas matatag na yung loob mo dahil sa mga pinagdaanan mo. At nakita ko dito sariling sikap na inahon mo yung sarili mo dyan. You know? Oo, kahit siguro nang hingi ka ng mga advice sa iba't iba rito mga taong kakilala mo, friends mo, family, relatives, or kung sinong close mo, okay? Ikaw pa rin yung pinakagumawa rito ng paraan para makaahon ka, para maibalik yung sarili mo sa right track, sa right path. At nakita ko rito, no, na parang you're almost feeling like na parang dati nag-stop ka na, may stopover kang ginawa, like hindi mo talaga niisip na kaya mo pang maglakad or to go on, no, yung iba,
Possible na talagang you feel so down, like hindi mo alam kung makakabangon, makakaahon ka pa ever again, and then this is you, no? You look like you're in a very good place right now. Everything right here is naghihilom. And yes, you're right. Wala namang sugat dito na hindi gumagaling at naghihilom sa pamamagitan ng panahon. At syempre, unang-una, acceptance. Acceptance, tanggapin na lahat ng bagay na yun ay nangyari nga. Okay, nangyari nga lahat ng bagay na yun, pero yun ay tapos na. At nakikita ko rito na may mga pagbabagong paparating sa inyo at mas nagiging matured kayo. Kaya naman pala, dahil marami kayong pinagdaanan, you've been through a lot, no, sa inyong past or nakaraan. So nakita ko dito yung mga pagbabago dito ay yung iba, nakikita ko dito nagsistart na kayo ng family. You thought that noon, hindi na kayo rito may in love ulit, wala ng taong magmamahal sa inyo, ng talagang walang taong totoong kaya magbigay ng pagmamahal and so on and so forth. But you will find love. Yung iba sa inyo, nahanap niyo na siya, kasama niyo na siya, no? Ito na kayo, no? Magkasama kayo with the King and Queen of Cups. And this is one of the changes na nangyayari sa buhay mo na hindi ka makapaniwala, but it's happening. No, someone here, no, came along, no? So, nakita ko rito at nagkakaroon rito na magandang samahan sa pagitan ninyong dalawa. At yung iba sa inyo, na wala pa yung tao na yan, but soon, you will meet this person right here. Hindi si Santa ang magbibigay niyan sa inyo. Si Universe, mga babes, no? Pero, possible na pwede ninyong hilingin ngayong special na okasyon. Lalo na yung mga iba na pag masyado silang masaya, no? They tend to wish for something, no? Because of too happiness, no? Because the happiness vibration is too high, no? Sometimes people tends to wish more. Diba? So, nakikita ko dito, go ahead, pwede kayo mag-wish this Christmas, no? Pero hindi si Santa magbibigay niyan, kundi si Universe, no? Love, no, will find its way to you. True love, genuine love na hinahanap mo. And aside from that, isa sa mga pagbabago nakikita ko rito sa iyong buhay, Aquarius, no, is alam ko naman na talagang naturally born na matatalino ang mga Aquarius. No? Actually, sa mga zodiac signs na may pag-aaral talaga rito na kung saan may sinabi rito yung mga parang mga talagang nag-study nitong klase ng zodiac sign na ito na ang mga Aquarius ay talagang iba yung kanilang level ng intelligence, no? Talagang smart kayo rito at ngayon mukhang mapapamalas nyo ito, no? You will have this knowledge right here, no? Kaya nga mas nagiging matalino ka kayo sa mga approach ninyo in all circumstances and situations here in your life. May mga challenge dito ng mga bibigat na pagdadaanan ninyo pero mukhang magiging no? Kasing laki lang sila rito ng ang tawag nito? Yung alikabok, no? Na parang mapupuwing kayo, tas wala lang. So, ibig sabihin, no, wala na ritong mahirap na challenges na pagdadaanan kayo because of the knowledge that you have, no? And also, okay, yung knowledge na yun is yung gagamitin mo para ma-overcome yun. Okay? So, I'm seeing confidence in you, no? Dito kasi parang na-master mo na rito, no? Na kapag once na sumuko ka, wala talagang mangyayari sa life mo. Pero pag lumaban ka, may chance na merong mangyari at maaaring makuha mo pa yung bagay na gusto mo. Yan na yung level of maturity mo, kaya nga ibang-iba ka na, and I'm so proud of you. Yan no, isa sa mga parang nakikita ko rito challenge na paparating sa'yo, maaaring makareceive ka rito ng mga mensahe galing sa mga tao rito, no, na posibleng malalapit sa life mo. Magsisend sila sa'yo rito ng message, social media, phone call, tawagan ka, text ka, email ka, i-Viber ka, chat, messenger, Instagram, IG direct, Telegram, ano man yan. Text message, phone call, whatever. Yung mga babes, no? Beep card, okay. Beep card. I mean, beep card. You know, baka may sumasakay dito sa MRT, LRT station or sa mga transportations na may beep. Yan, no? Maaring yun ay sign and clue, no? For someone watching. If not, it's okay. So, yun nga, makaka-receive kayo dito ng iba't ibang mga mensahe coming from your different loved ones. Yan, no? At nakikita ko dito, no, may ibang mga magsasend sa'yo ng good vibes at may mga hindi. No? At sila yung challenge, bakit ka mo? Kasi kung sino yung mga magsasend sa'yo, sila yung mga malalapit sa'yo. Meron sa kanilang energy na posibleng ma-disappoint kayo. Baka meron rin dito mga energies na posibleng mabwisit kayo sa kanila.
Okay? So, yan yung nakikita ko rito. But, dahil nga meron ka ritong sariling knowledge at alam mo yung gagawin mo, nakikita ko rito na kung gusto mo man sila rito na hindi i-tolerate, magagawa mo yun ng smooth at maayos, no? Kung saan hindi ka rito magtatawag ng gulo. You know? At nakikita ko rito, proper communication is the key to deal with people right here, no? Na parang lumalabas na toxic energy. Alam mo naman minsan, hindi naman everyday feeling good ang isang tao. So, kahit yung mga malalapit sa buhay natin, nakakaramdam din yan ng pagkaburingot, no? At nakakaramdam rin sila ng frustration and whatsoever, no? At hindi talaga minsan may iwasan na madama yung mga tao sa paligid nila. So, here, possible na ganun yung mangyari rito. But, instead of creating fusion, no? At nakikita ko rito na instead of creating gulo, madali mong masusolusyonan ang issue na yan. So, yung apoy na parang biglang magsaspark, bigla rin lalay down. You know, very good, no? Maganda na talaga yung approach nyo dito sa life. You know? So, nakikita ko rito na matalino kayo mga babes, no? Pero meron dito yung nagpapanggap na matalino. Yan, ibang mensahe naman to. Maaaring may maka-encounter kayo rito, pwedeng sa trabaho, ito workplace, pwedeng hindi naman kayo ganun ka-close, yun yung nakikita ko rito. Pwede rin naman subsidiary or sister company na employee ng pinagtatrabahuhan mo, or baka competitor sa negosyo, kung may negosyo ka man, small business or big business man yan. So, kung ano man yung related sa financial, no, meron dito magpapanggap na smarte, pero hindi talaga siya matalino. This person here is just using tricky words, no, but you will not get caught by it, no? Pero yun nga, winawarningan pa rin kayo kasi hindi siya matalino pero magaling siyang mag-compose ng mga words. And this person here is someone who is tricky. This person right here is someone who manipulates his or her words para makuha niya rito yung gusto niya ritong mangyari. And nakikita ko rito na if ever man na mautakan ka niya, okay? Nakikita ko rito, no, na malalamangan ka niya rito and at the same time, parang medyo lugi ka dun. So, hindi ko alam kung ano talaga yun specifically, pero maaaring ito ay may kinalaman sa financial, kaya naman, ingat-ingat, no? Please use your, intuition rin, no, to make pakiramdam sa energy ng tao na to. Kasi if you feel like, may energy kasi rito, if you feel like you're not vibing correctly with that person, then bakit mo siya i-entertain? O bakit mo siya rito kakausapin, no? And this is about more likely money. And you're taking care here of your money. You know how to manage your financial really well. So you are someone here who thinks more, lalo na money yung involved. So do not give anything na magbe-benefit itong tao na to because nakikita ko siya na may energy siya ritong nang iiwan sa ere. Yan. Sa maliban dyan, Aquarius, nakakita rin ako rito ng energy na possible na meron ka ritong inaalala. Yan, no? Nag-worry ka about this and for some reason, ang lapit-lapit na nitong mangyari. Yan, no? So, kung ano man ito, may pressure tayong nakukuha doon and it could be related right here with travel. Yan, no? Baka kayo to, since nag-uulan ngayon, na maaring related yung travel, iniisip mo kung baka since malapit na mag-undas, baka gusto mong umuwi ng probinsya, no? Pero since nag-uulan, may bagyo, no? At yun nga, no? Stay safe everyone. Yan, no? Maaring possible na iniisip mo baka makansela yung mga tickets or mga flights or mga, mga biyahe, 'di ba? Lalo na kung may plano ka na dito, no? So, lalo na kung meron ka ditong gustong makasama ng mga loved ones, no? Iba pwedeng hindi naman dahil undas, parang gusto mo lang rito makapiling yung mga loved ones mo, no? And siguro dahil nga long weekends, no? At may mahabang time na gusto natin na parang ilaan sa ating mga loved ones or special people in our lives, no? Ginagrab natin yun. But maybe you're worrying right here sa parang malapit na paparating. Yung iba, if that is not related to travel, it could be related right here with something to do with your personal connections with other people. So, pwedeng meron dito na parang na-promise sa inyo na pagkikita or pag-meet up or may na-promise kayong pagkikita or pag-meet up, whether that's your friends right here or maybe that's someone na kakakilala mo lang sa kanya pero nag-usap na kayo, magkikita kayo, no? Pero yun nga, no, may mga weather, no, na parang may mga
climate change, mga ganyan-ganyan, no? Na hindi maiwasan, mga situation. Pwedeng, ayaw mo kasi ito na parang ma-cancela or ma-postpone or ma-reschedule, no? Lalo na't may excitement na ritong nakikita. So, yung mga babes, no, to lessen that, no, I think you should distract yourself, okay? Mag-isip ka ng ibang bagay, no? Kasi the more you focus here on your worriness or pag-worry, okay, the more na maaring ma-attract mo yung negative na ganyan. So, the more that you divert here into something positive, possible rin na matuloy yan. Yeah. So, ito yung mga mensaheng nakuha ko para sa iyo, Aquarius. May tagumpay ka dito because you have all the tools that you need. Marami ritong mga opportunities na kung saan you will win, no? And nakikita ko rito that there are a lot of exciting new ventures na posibleng hindi mo nakikita ngayon pero maaaring naturally unfold na in the background here for your 2025. So, you need to prepare for this, no? Kasi maaaring hindi mo pa ito na-feel like ngayon. Okay? Like parang, wala naman miss yan eh. Parang wala pa naman ako nasisense or what, no? Pero pag nag-start, okay, especially February going forward ng 2025, you're gonna feel and others you're gonna see changes unfolding, no? In your favor. So, yeah, ito yung mga mensahe for you, Aquarius. Thank you. And again, I'm Yan, Sarang Heyo, Love and Light. Ayan.